Nagbabalik po ang unang hirit at sa puntong ito, makakapanayam natin si Father Ari Sison, ang rector ng Immaculate Conception Cathedral of Cubao at naging malapit kay St. John Paul II noong dumayo siya o bumisita siya sa Pilipinas. Good morning po, Father Aris. Good morning. Good morning po. Ayan, aga gumising ni Father, no? Father, para ho sa kaalaman ng lahat, paano yung mga nag-encounter mo kay St. John Paul II? Nakasalumuha mo siya nung 2 beses siyang dumalaw, di ba? Dahil ikaw talaga in charge, di ba? 2 beses ko siyang na-encounter dito sa Pilipinas. Yung una, 1981. Seminarista pa lamang ako noon. Dumating siya sa Pilipinas para sa beatification ni Lorenzo Ruiz and Companion Martyrs. Doon sa beatification mass, hawak ko para sa kanya itong librong to. Wow! So nung nagmimisa, ito ang hawak ko for him. Wow. Pagkatapos ng misa, inuwi ko na. Hiningi mo na. Hiningi ko na. So, souvenir ko na to, icon na to, icon na to. Yan nasa loob niya, ito yung misa. Yan mismo. Ito yung misa nung February 18, 1981. Sana pinapirmahan nyo na rin, Father. Anyway, papaano ho si Pope John Paul, Blessed Pope John Paul II, noong, Saint na pala, no? Saint na siya. Saint Pope John Paul na, nung nakakasalamuhan nyo siya dito? Noong 1981 kasi, second year college ako. So nakatingala lang ako sa kanya. Hawak ko tong libro and I was just looking at him like that. I was completely in awe. Hiyang-hiya ako. I never said a word to him. Pero siya mismo, parang kinakausap ba kayo, ganon? Hindi ka ba sinabi, how are you? Binati kami in general at the beginning of the Mass. Tapos naalala ko nung nagbimisa, hindi niya yata ako masabihan kung paano lumuhod. So hinawakan niya ako. Very, very firm, sportsman-like grip. Ipinaluhod niya ako. Wow! After the Mass, he came to each one of us to say thank you. And kinamay niya kami, nagmano kami. Ano yung napansin yung, Father, na gawin ni Pope, ni St. John Paul II? Ano yung parang meron bang siya mga, parang mga kinikilos na parang talagang tumatak sa inyo? Naging inspirasyon ko siya sa mga taon ko sa seminaryo. Ikaw ba yan, Father? Oo, 1995 yan. Walang pinagbago, Father. Ang ganda naman pala ng yung mga souvenir. Wala na akong ibang kailangang selfie. Made na ako. Correct. Batang-bata ka dyan, pero hanggang ngayon batang-bata ka pa rin. 1995 yan, Susan. Yung occasion ng World Youth Day, papasok siya sa PICC. And sabi sa akin, Father Aris, please come in front. We will receive the Holy Father. So, wala sa plano yun. Wala sa plano? Wala sa plano yun. So, we were asked to receive the Holy Father. Pagbaba niya mula sa Pope Mobile, yung secretary niya kinuha yung baston. Iniabot ang kamay ko. So, the whole afternoon, kung hindi kami magkaakbay na ganyan, hawak niya yung kamay ko. Ano sinasabi sa ni St. John? Meron siya sinasabi sa iyo? Palagay ko opening line siya kasi nung nagsisimula pa lamang, pinakilala ako. Tapos sabi niya sa akin, anong ginagawa mo dito, ang bata-bata mo? Natutuwa siya sa inyo. How are you, little boy? Parang ganon. Ang features daw ng Filipinos, napakabata. Much younger compared to Europeans. Father, ako nagsimula siyang magsalita in English. Wow. Nung napansin kong medyo parang nag-a-adjust at nahihirapan, I shifted to Italian. Ay nako, we were cracking jokes.